Eto na. Umpisahan natin dito kay sa bagong pagbasag kay Baba Bell, I mean Marcos. Binasag agad Oo. Basag agad Actually, medyo inabot ng holiday kaya medyo mabagal, medyo natagalan yung sagot ng Malacanang. Pero wala, ganun talaga, inabot ng holiday, wala tayong magagawa. Pero ano ba kasi itong sinabi ni Baba Bell para mag-elicit ng ganong klaseng reaksyon galing sa Malacanang. Oo. Ito kasi guys, mga kababayan, mga kotsero, nangyari. April 1, bago mag Holy Week, bago magkaroon ng legal holiday. Sinabi kasi ni Aimee, kasi nagsara na nga ang ICI, di ba, noong March 31. Wala na yung ICI. At nag-wind down na sila ng kanilang operations. And wala akong masama doon. Especially kung galing na mismo kay Justice Andres na they have already served their purpose. Oo. Nagawa na nila ang kanilang trabaho, naimbestigahan na mga dapat imbestigahan, nalaman na ang punot dulo ng flood control scam. O, di ba? So, nangyari, nagsara na siya, nag-wind down na. And etong si Lepiste, Leviste, nag-grandstand, nagpunta sa ICI, humihingi ng kopya ng final report. Pag sinabi mo natin yung final report, ito yung kompleto. Lahat ng findings with annexes, evidences, etc. Baka kasama pa dyan yung mga transcript. Yung transcript ng interviews, etc. So, nandiyan lahat yun. Tanong ni Omnyo G, pwede ba yun? Hindi. Hindi. Kasi, mga kababayan, huwag natin kakalimutan, itong ICI is a presidential task force. Oo. At dahil presidential task force siya, mga kababayan, they are, si presidente, at least the president, is covered by executive privilege. Oo. So, lahat ho ng discussions, lahat ng reports, meetings, etc., that is conducted with the president, or even orders conducted, given by the president, are covered by executive privilege. Sabihin, hindi na kailangan malaman ng publiko. Lalo-lalo na kung hindi naman ito makakaapekto sa pangkabuhayan, sa regular day-to-day life ng average Filipino. So, it's not really mandatory. Wala rin naman yun sa rules ng ICI, nung executive order na bumuo ng ICI. Wala rin naman yun doon na kailangan i-publicize yung report. It's actually discretionary upon the office of the president, and the investigating bodies, and the namely the ombudsman and the DOJ of Department of Justice. So, hindi ho pwede, mali ho yung ginawa ni Lepiste. Mali ho yung ginawa niya. Kung gusto niya makakuha, pwede naman siyang humingi ng court order, di ba? Hingi siyang court order. Compelling, di ba? Compelling the DOJ, kasi hindi naman pwede yung presidente kasi executive privilege nga. Compelling the DOJ, to divulge, to make public the results of the ICI investigation. Pwede naman yun. Punta siya sa Supreme Court. Tapos mag-petition siya ng mandamus na kasi hindi ginagawa ng DOJ yung kanilang obligasyon. Yan, ganun. So, they should be compelled to do their mandate. Yun. Pero i-argue niya sa korte. Hindi pwede pupunta siya sa korte ng pampublikong opinion at hihingi siya ng suporta galing sa mga tao. No. Busy ang mga tao mabuhay, mga politiko. Huwag niyo kaming gamitin.
Busy kaming mabuhay. So, huwag nyo kaming guluhin. Ngayon, the following day, etong si Bababel, si Aimee, sinundan yung line of thought ni Lepiste. Ito sabi niya. Kailangan daw ng full transparency. Oo, full transparency daw. Sabi niya, Senator Marcos on Wednesday, April 1, called for the full public release of the final report of the ICI, stressing that transparency is essential in addressing alleged irregularities in flood control projects. Okay. Okay, sige, walang problema. Oo, naiintindihan naman natin yan. Ang dilaw ko, ano nangyari sa akin? Ba't ganyan? Ikay, dilaw. Ano nangyari? Ayan. Ikaw, may dilaw. Wait lang. Ayusin ko lang ilaw ko. Ayan. Okay na. Okay. Bigla ako nagkahepa. So, ayun na nga, mga kababayan. Nawala tuloy ako sa train of thought ko. Ayun na nga. So, ito si Aimee, tawag dito, nag-iingay. Oo, nag-iingay siya. At ang sinasabi niya, kailangan magkaroon ng transparency. Oo, full transparency daw. Pero wait lang. May tanong ako dyan sa full transparency na yan. Kasi alam nyo, mga kababayan, simple lang naman ako mag-isip. Oo, simple lang naman ako mag-isip, mga kababayan eh. Hindi naman ako henyo, 'di ba? Sakto lang naman eh na tawag dito. Average lang tayo mag-isip. Sa pangsakto lang talaga. Sakto lang pampasa ng exam sa law school, gano'n. Sakto lang, oo. Hindi naman tayo gano'ng katalino. Hindi naman tayo gano'ng kagaling. Sakto lang. May papasa. Pero mga kababayan, busy kasi tayo mabuhay eh. Oo. Tapos ginagawa tayong mga panangga, pangsangkalan nitong mga hayop na politiko nato. Oo. Yun yung nakakainis dun eh. Tinitake advantage nila yung ating pagiging average. Oo. Pero alam nyo kasi, meron kasi akong tanong dyan. Una, kung gusto nila ng full transparency, alam nyo, walang problema naman yun eh, full transparency. Kaso, wag silang selective. Oo, wag silang selective sa kung sino ang nagiging transparent. Kasi, etong si Aimee, si Bababel, mga kababayan, sa impeachment, tinatawag niya, destabilization daw yung impeachment. Oh, sorry. Nagagalit siya sa impeachment laban kay Sara Duterte. Nasaan ang full transparency dyan? Akala ko ba full transparency ang gusto nyo? Ano nangyari sa full transparency? Ba't nagagalit kayo sa impeachment? Eh, ang daming tanong ng taong bayan kay Sara Duterte. Oo. Napakaraming tanong ng taong bayan kay Sara Duterte. Ano yung mga tanong? For example, ano ba talaga nangyari dyan sa confidential funds na yan? Sino ba si Mary Grace Piatos? Oh. Sino ba si Milky si Kuya? Oo. Paano sila nakapag-distribute ng confidential funds simula Apari hanggang Hulo sa loob ng iisang araw? Ang galing, di ba? Ang galing eh. Oo. Bakit merong safe house ang Vice President? Bakit 15 million o 16 million ang binabayad sa safe house? Diba? Ang dami nating tanong, guys eh. Oo. So, paano yung sagot doon sa mga tanong natin patungkol sa confidential funds? Diba? Full transparency. Dapat ganun. Kapag nagde-demand kayo, full transparency. Dapat full transparency. For example, ikaw ba talaga napapatay ka Archimedes Trajano? Ganun. Oo.
Full transparency tayo. Oo. Di ba? Ganun lang kasimple. Naisingit ko tuloy si Trajano. Anyway. Ganun. Kung full transparency, di ba, Senator Amy? Oo. Ganun dapat. Kailangan lahat ng questionable sa pagpapatakbo ng gobyerno, dapat ilantad lahat. Oo. Full transparency. Ano pa, mga tanong natin? Ito, bank account si Sara Duterte, mga kababayan. Bank accounts. Ayan, natitrigger mga DDS dito pag pinag-uusapan yung bank accounts eh. Oo, ang dami nilang comment sa isa kong video, guys, mga DDS, oh. Oo. Anong sabi? Sinagot na yan ng BSP tsaka ng AMLAC. Oo, noong 2017. Oo, noong 2017, nung si Digong ang presidente. Oo, nagsalita sila. Pero malay ba natin kung nagsisinungaling sila, di ba? Bakit? Porke ba nagsalita sila, ibig sabihin, di sila sinungaling? Pwede rin naman yun. Oo, di ba? Wala problema dun. Pag full transparency, bakit nagkaroon ng 2.4 billion pesos si Sara Duterte sa kanyang mga bank accounts? Oo. At bakit hanggang ngayon, active pa rin yung mga bank accounts na yun? So, ibig sabihin, tinadaanan pa rin ng pera. Oo. Di ba? Totoo ba na sa mga drug lord at sa mga pogo operators nagbabayad sila sa mga Duterte sa pamamagitan ng bank account si Sara at saka ni Digong, di ba? I mean, questions din yan. Full transparency tayo. Kailangan, wag yung pigilan ng impeachment kung gusto nyo ng full transparency. Yun lang naman ang sinasabi natin dyan, mga kababayan. Eh. Di ba? Yun lang naman ang sinasabi natin dyan. Kung full transparency, kailangan equal opportunity heckler, oo. Hindi pwedeng kapag pabor kay Sara Duterte, dun ka lang iingay. Pag kontra na kay Sara Duterte, tatahimik ka. Oo. Kaya ka natatawag na Judas. Judas ka, I mean. Kaya ka tuloy natatawag na Judas. Oo, ni Yusek Claire. O, sino ba daw ang nang Judas? Oo. Saan ang galing yan? Kasi si Amy, sabi ni Amy. Tungkol to sa ICI report. Ayan. Ayan. Wait. Saan ba yun? Judas na part? Ay, hindi sinama ni Manila Bulletin dito yung Judas Hindi niya isinama. Pero dito yon, tungkol yun sa ICI documents. Nagsalita kasi to si Amy. Sabi niya, para daw Judas ang administrasyon. Oo. Tinatago yung resulta daw ng investigasyon. Hinuhudas daw ang sambayan ng Pilipino. O di sumagot ngayon tong si Yusek Claire. Saan na ba yun? Wait, baka na din sa kabila. Hindi, wala rin dito. Okay, walang problema. Pakinggan na lang natin yung balita. Hi, Yusek. Good afternoon po. Yusek, yung mandate po ng ICI said it should prioritize infrastructure projects and flood control projects within the last 10 years. Kasama po ba yun sa final report ng ICI considering na hindi pa po siya public document, hindi pa open po? Mas maganda po siguro kung maitatanong niyo po mismo, nagbibigay tayong respeto sa Ombudsman at saka sa DOJ kung saan po isinimite ang report ng ICI. But since naipasa na po sa OP, nakita po ba ng Pangulo na kasama ito sa report nila? Wala tayong masasabi dahil binibigyan po natin ng respeto ang Ombudsman at ang DOJ. Kung kinakailangan nilang magsalita patungkol po dito, sila na po ang binibigyan ng authority to tell something about that. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
Yan na. Yusek, follow up lang din po doon sa ICI report because Senator Amy Marcos is calling for the full release of the ICI final report. Sabi niya po, full transparency is the only way for the ICI and maybe this administration to redeem themselves in the dismal handling of the flood control mess. To sum it up, sabi niya po, nag-imbestiga, nasaan ang report na April Fools na nahudas pa. So will Malacanang support full disclosure po of the final? Ayun. Na April Fools na raw ng Judas pa. Oo. Kung sino naman tong ghostwriter ni Amy, gamit ng utak paminsan-minsan. Oo. Kasi wag kayong ito, tip lang sa ghostwriter ni Amy. Wag kayong gagamit ng isang bagay na madaling i-back to you. Madaling i-back to you. Oo. Sino bang nang Judas? Oo. Kaya yun ang tanong ni Yusek Claire. Wag na muna natin putahan yun sa flood control. Sino ba ang may katangi ang Judas sa pamilyang Marcos? Sige nga. Diba? Kayo nang sumagot dyan sa chatroom. Kayo nang sumagot nung tanong ko. Sino ba sa lahat ng Marcoses ang may katangi ang Judas? Oo. Sino ba ang nang traidor sa kapatid, nang mamahiya sa pamilya? Alam niyo mga kababayan, kung buhay lang si Apo Lakay, baka ilabas niya ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Jaime. Kaso hindi. God rest his soul. Oo. Pero sino ba ang may katangi ang Judas? Oo. Sa pamilyang Marcos. Isa lang naman. Oo, isa lang naman. Ayan, kino-comment si kung sino yung tunay na Judas sa Marcos family. Oo. Si Baba Bell. Si ate. Si Chuper ate. Okay, tuloy natin. Report. Sino ba ang nanghudas? Sino ba ang nanloko? Sana po, kung ang isang tao ay talagang laban sa korupsyon, sana consistent sa pagbatikos dito at pagpuna, hindi lamang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., kundi nakaraang administrasyon. Babalik natin sa kanila yan, ang ghost projects as early as 2020, na walang nangyaring malawak ang pag-iimbestiga. Ang tanong natin, nag-ingay ba sila? Hindi ba ang Pangulong Marcos lamang? 2025, ang siyang nag-utos na imbestigahan ang kalat na ito na mukhang namana pa noong nakarang administrasyon. At tandaan natin, sinasaad din po sa Executive Order na 94 na ang ICI ay dapat na magbigay ng kanilang accomplishment report. At sa ating pagkakaalam ay nagbigay naman sila ng accomplishment report. Ito po. So, siguro mas maganda kung makikita nila itong accomplishment report na ito para masabi naman nilang may report ang ICI. Pero kung ang detalye patungkol po dito, ito po ay nasa DOJ at nasa Ombudsman. At talagang naibigay sa mga investigating bodies na mag-iimbestiga patungkol dito. Okay, nahanap ko yan. Nahanap ko yan kanina. Nasaan ba yung na yan? Dokumento na. Ito pala yun. Oo, ito pala yun, guys. Nagbigay ng press release ang ICI noong February 6, 2026. Oo. Nagbigay sila ng press release. Basically, it's a summary of all of the achievements of the ICI. O, yan, marami. Yan. Ayan. Marami. Pero summary lang to, guys. Summary lang. Summary. Yan. By the way, let me just say this, no? Meron akong mga naririnig, tulad kanina, may nakita akong dalawang abogado ay nabasa ko. Sabi ng isang abogado, tawag dito, para daw hindi abogado magsalita. Oo, etong si Yusek Claire, parang hindi abogado. Oo, sabi. Kasi simple-simple lang naman daw ng hinihingi ni Amy Marcos. Kailangan lang daw yung full report. Oo, ba't hindi na lang daw sagutin? Sabi ng isang abogado. Sabi naman ng isang abogado na kasama din pala sa Daily Tribune. Sabi niya, dapat daw bumaba na or something to that effect
na dapat daw ay, hindi, paano ba? Sa isang interview sa Bilyonaryo, sinabi ng abogado, si Yusek Claire daw parang palingkera. Oo. Nawala raw yung dignity of the office of the Palace Press Officer. Parang hindi raw na nire-respeto ang Palace Press Officer. Okay. Sige, I'll address those two things now. Oo. Kasagutin lang natin. Kasi syempre, sinusuportahan natin ang administrasyon and in effect, sinusuportahan natin si Yusek Claire. Unang-una, doon sa question ng dapat i-release na lang yung final report. Again, mga kababayan, hindi po yun automatic. Hindi yun automatic. It is still covered by executive privilege. Final report yun eh. Doon nakasulat kung sino yung mga dapat kasuhan, ano dapat ikaso, legal basis ng kaso, offenses, etc. etc. So parang sinabi mo na, doon sa kalaban mo, nakakasuhan mo, eto na ikakaso ko sa'yo, bahala kang dumepensa. Di ba? Pati ebidensya ko andito, bahala ka na. Di ba? Hindi pwede. Walang ganun. Paghirapan nila yung kanilang depensa. Oo. At again, sinabi rin naman ni Yusek Claire na nasa DOJ na at nasa Office of the Ombudsman na yung kanilang mga report. So, ganun na lang. Punta na lang sila doon sa Office of the Ombudsman. Pangalawa, doon sa comment ng palingkera. Kasi natawa ko doon sa abogado kinumpare niya si Yusek Claire kay Trixie. Oo. Sabi niya, nung panahon ni Trixie, ganito, may dignity ang office. Nakapostura, ganyan. Okay. Kasi ganito, mga kababayan. Nung panahon ba ni Trixie, effective ang Palace Press Officer? Di ba? Hindi rin naman. Puro batikos din naman kay Trixie. Oo. Hindi lang yun, mga kababayan. Hindi lang yun ang naging problema kay Attorney Trixie. Oo. Hindi ko na sasabihin kung ano. Pero meron pang iba. Oo. And nakita natin yung resulta after. Di ba? Nakita natin kung nasaan talaga siya nakatayo. Di ba? So, okay lang naman yun. Pero if I'm not mistaken, nung panahon ni Attorney Trixie, ang main issue nun was Sugar Order number 4. At nagkaroon ng mga miscommunication between her, Vic Rodriguez, and a lot of people. Pero ang ending, magkakampi pala sila. Nagulat ako. Magkakampi pala sila ni Vic Rodriguez. But anyway, at saka wag niyong, kasi ito na-imagine ko. Kapag sa DDS mo sinabi na mukha para silang palengkera, o para silang squammy o squatter, sasabihin ng mga DDS, lalo yung mga vloggers ang DDS, sasabihin nila, ganyan ba kababa ang tingin mo sa mga squatter? Ganyan ba kababa? Anong ngayon kung palengkera? Di ba ganyan sila? Oo. Ganyan sila, di ba? Mga nanggagaslight. Oo. Ganyan sila. Pero alam nyo, mga kababayan, alam nyo ba't effective si Yusek Claire? Kasi nga palengkera siya. Kung yun ang interpretation ng mga tao na galit kay Yusek Claire, palengkera kasi siya, bla 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 bla. Well, it's one of the primary reasons kung bakit siya effective. At kung bakit bisit na bisit kayo sa kanya. Oo. Kasi kuha ng masa, yung sinasabi niya, gets na gets siya. Gets kasi siya ng masa. Kapag nagsalita siya, gets siya. Naiintindihan siya. Tsaka ganun din ang mga... Si Harry Roque ba? Hindi naging palengkero? Si Harry Roque? Diyos ko, mas malala pa siya kay Yusek Claire sa pagiging palengkero kung meron mang ganun, kung ganun man si Yusek Claire. Oo. Mas malala si Harry Roque. Gumagano pa yun, di ba? Ganun pa siya. Ano yun? Retarded? Sorry Gumagano pa siya, di ba? Parlorista.
Grabe naman kayo. Oo. Si Roque Parlorista daw, sabi ni Dennis Asis. Grabe ka naman. Oo. Di ba? Ganun si Harry Roque. Tapos sasabihin nila, binagsak ni Yusek Ler ang office of the press officer. Sinaulo ba sila? Kung ikukumpara mo kanino kay Harry Roque? Di ba? Di ba may sinabi pa siya noon kay De Lima na nung 1 year nang nakakulong si De Lima, more years to come daw? Di ba? I mean, tapos ngayon, iiyak-iyak sila na nakakulong na ng 1 year si Digonggong. Oh my goodness. Anyway. Kaya nga sagot ni Yusek Ler, tignan niyo yung publicized report. Ito yung report. Oh, hindi niyo tanggap yan. Bakit? Kasi, dalawa lang naman yan eh. It's either hindi naiintindihan or wala dito yung gusto nilang makita. Pero andyan naman lahat eh. Ito lang naman yung kailangan malaman ng publiko for now. Lalong-lalo na mga kababayan na binubuo pa yung mga kaso laban sa mga kakasuhan. Ang kailangan lang naman yung yung overview ng accomplishments. Hindi natin kailangan malaman yung next steps nila. So, hindi ko naiintindihan yung hinihingi ni Aimee. It's either si Aimee, gusto lang niya malaman ano yung report para i-bash niya, para batikusin niya. Or, number 2, tulungan yung mga kakampi niya na naka-identify dun. Malamang. Malamang yun ang plano niya. Malamang. Baka aalamin niya kung kasama ba sa report si Pulong Duterte. Di ba? Hindi natin alam. Di ba? Baka gusto lang makita yung mga pangalan na ganun. Or baka maghahanap sila ng pangalan na hindi nakasulat. I.e. Martin Romualdez. Sasabihin nila, ba't wala sa report si Martin Romualdez? Blah, 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 blah. I mean, yun lang yung gusto nilang gawin dun. So, kung ganun din lang naman, kung gagamitin lang din naman pala sa grandstanding or sa pamumulitika nila, wag na lang, tago nyo na yan. Tago nyo na yan. Huwag nyo na ilabas yan. Tuloy natin kay Yusek. Yan. So tama pong sabihin, ma'am, na the Ombudsman and the DOJ will decide kung ano po yung pwede nilang i-share sa public based on the final report of the ICC. Opo, depende na po sa kanila yan. So, respeto po sa kanila, dahil sa kanila po yun. But President Marcos will order po ba? Hindi po. Unang-una po, ang ombudsman po ay independent body. Follow-up question mula kay Ivan Ang May. DOJ, ibibigay po natin sa authority, no? I'm not saying na ibibigyan ng authority, pero sa discretion na po yan ng DOJ kung ano ang kanilang ibibigay na report na ibinigay sa kanila ng ICI. Ayun nga po yung itatanong ko sana. To reiterate Tristan's question, will the President endorse the full disclosure of the ICI report, DOJ being under the executive? Nasa DOJ na po yan. Nasa discretion po nila yan. Okay. Ma'am, sorry, last. Balikan ko lang po yung tungkol sa Iran and the Philippines agreement to allow safe passage sa Strait of Hormuz. Ma'am, how exactly will that improve the supply situation of petroleum in the country? Kasi po parang, like Tristan said, it's a diplomatic win. Yes, I think we can all agree on that. But the bottom line is, ang concern po ng tao, una, presyo. Kung hindi pa po ma-improve ang presyo, how exactly will that improve supply? Unang-una po, nagiging problema ang hindi pag-allow na makaraan sa Strait of Hormuz. At yan po, kapag hindi po nadaanan, alam po natin na mahihirapan tayo makakuha ng supply. So, kung tayo po ay nabigyan na ng pagkakataon na makadaan ng walang restriction at walang pagpigil, alam natin ang epekto nito. Mas madali, mas mabilis na makakakuha ng supply ng petrolyo. Ma'am, how exactly does that work? May ano ho ba? Parang may toll plaza? May toll gate ba? Oh, may Pilipino ba dyan? Pilipinas ba Parang pupunta Panama yan? Canal. Paraanin. How Parang Panama Canal. Paano ba tumatawid ang mga barko sa Panama Canal? Di ba? May nagigiya sa gilid.
Di ba? May nagigiya, may nagre-report, tatawid ito, this is Philippine flagship, blah, blah, blah. Ganun lang ka simple yun. Yun nga lang, in this case, ang may control is Iran. Sila yung merong effective control. But we don't know for how long. We don't know for how long yun. Lahat naman ng mga tawiran na ganyan, may ganong klaseng sistema. Oo. Kaya nga kaya nga may mga nagbabayad ng toll, may mga walang binabayaran, etc., etc. So, ganun lang yun. Parang sa Panama Canal. Does that work? So definitely, bago lumabas yan, kasi meron nga tayong Terran and Marina authorities, makikipag-ugnayan po yan para malaman nila kung ano yung Philippine flag vessel na dadaan. Numbers kung sa ngayon po, 50 days ang supply ng fuel natin eh. Meron ho ba tayong datos kung ilang araw ang pwedeng idagdag ng agreement na ito sa supply situation? Wala pa. Ulitin natin, mamaya pong alauna, makakasama po natin si Secretary Sharon Garin para sa mas detalyeng report patungkol po dyan. Salamat po. Huling tanong mo. Okay, hanggang dyan na lang. Sige, let's address that question head on. Parang diplomatic win lang ba? Not necessarily. Well, it is a diplomatic win, but also, it can help sa pagkuha ng crude oil. Huwag ko natin kalimutan, mga kababayan, sinabi na po ni Ramon Ang last week na mas mababa ang bentahan ng crude oil. Parang 4 pesos something lang yata per liter. Kumpara sa refined oil, na umaabot ng 10 something, 10 pesos or something. Basta, or $10 yata, or something to that effect. Kapag kasi nakakuha ka na ng supply, may refinery tayo dito sa Pilipinas. Isa nga lang ang refinery natin. But we do have one refinery. So, pag pumasok dito ang supply sa Pilipinas, law of supply, basic economics, law of supply and demand. Pag mas maraming supply, bababa ang demand, bababa ang presyo. Bakit? Kasi, hindi na nila, yung mga gas companies, hindi na sila bibili ng mas mahal sa labas. Bibili na lang nila kay Petron. Pag binili nila kay Petron, mas mababa ang bentahan. Hindi na nila bibili ng $200 per barrel sa abroad. Kay Petron na nila bibili. So, kapag mas maraming supply, habang mas maraming supply na nakukuha si Petron, mas marami siyang may po-produce na mga refined na gasoline. So, pag naglabas sila ng refined gas, mas mura kasi dito mo na siya pinrases. Pag dito mo na siya binili, dito na pinrases, dito na binili, mas mababa ngayon ang bentahan sa merkado. Ang tanong na lang, mga kababayan, is kailan? Kailan natin mararamdaman yung pagbaba? Yun na lang yung tanong dun. Kasi, if I'm not mistaken, as of last week, world market pa rin ang basis Yung parang tumaas pa nga yata, parang mag-aabot ng 160 pesos today. Tomorrow. So magpa-full tank na kayo tonight kasi bukas aabot ng 160. 160, 170. Bukas. Kagabi nagpa-full tank ako 149 o 150 per liter. Di ba? So yun. Yun na lang yung tanong. Kung kailan maaapektuhan nung nire-refine na oil ni Petron yung market. Yun na lang yung question. We don't know when that will happen. So, medyo yun yung tricky na question na kailangan sagutin ni Secretary Sharon Garin. But I think, mga kababayan, ulitin lang natin, wala tayong shortage ng langis. Wala tayong shortage. Ang meron tayo, hindi natin kontrolado yung presyo dahil nakabase tayo sa world market. Yun ang problema.
So siguro, ang magandang pagtuunan ng pansin neto ni Baba Bel, total naman, nag-iinarte ka, di ba? Pagtuunan nyo ng pansin kung paano nyo babaguhin yung oil deregulation law. Ako personally, kasi medyo mas kapitalista ako mag-isip eh. Personally, maganda na deregulated yung oil. Ang problema lang kasi natin, kapag deregulated yung oil, at bumibili tayo sa labas ng oil, sobrang taas ng patong. Sobrang taas ng patong. Kaya mahal ang pass-on rate. But, you know, at the same time, may windfall ka ng taxes. Ito nga yung balancing act dun eh. Tatanggalin ba yung VAT o excise tax lang ang tatanggalin? Kasi pag tinanggal mo yung VAT, mas mataas ang presyo ng gas, mas mataas din yung revenue mo kasi tumaas ang presyo ng VAT eh. That's 12%. So, ang tanong na lang is this, saan mo gagamitin yung windfall? May windfall ka. May sobra ka. Saan mo ngayon gagamitin yun? Yung sobra nun, yun ang pang-subsidy mo sa mga nangangailangan. O, di ba? So, kailangan baguhin pa rin yung oil there has to be some form of subsidy doon sa oil deregulation law. Kasi, wala eh. Wala, mahirap eh. Nakadepende tayo sa whims ng world market. Eh, mahirap yun. Mahirap mag-compete sa ganun. But anyway, going back, ang topic naman natin si ICI eh, tsaka si Yusek Claire. Oo. Mukhang dito sa usapin na to, kitang-kita natin kung sino ang tunay na Judas. Oo. Kitang-kita natin yung tunay na Judas. At si Senator Amy Bababel Marcos Lacson ang ano. Marcos Manotok Lacson ang Judas dito. Oo, kasi ang weird eh. I mean, 'di ba? Sino bang tunay na Judas? Eh di syempre yung nauna nag-tridor. Oo. Sino ba yung tridor? O di si Amy. Si Amy. Hindi na nga siya kilala ng kapatid niya eh. That lady is not my sister. Sabi ni Presidente. So, good luck. Oo, good luck. Oo, good luck na lang kay Amy. Kita-kita tayo sa next session ha. Abangan natin yung impeachment. Ganun lang kasimple yun. Oo. God bless you and see you in our next live stream, guys. Bye, everyone. See you. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.